Okay, I'm excited to know more about you. Can you tell me more about yourself? By the way, how do you handle pressure? Welcome back to my channel. This is Kuya Rene Boy. For today's video, pag-usapan natin ang top 20 most common interview questions sa initial interview this 2024. Hindi lang yan, magbibigay din ako sa inyo ng tatlong tips na talagang makakatulong sa inyo kung paano kayo magpe-prepare para sa paparating na interview nyo. Sa mga bago pa lang dito, ako nga pala si Kuya Rene Boy at libo-libo na nakapasa sa YouTube channel ko dahil sa mga call center sure hire tips na ina-upload ko. With more than 8 years of experience, lahat na nalalaman ko at natutunan ko, isi-share ko sa inyo para ma-make sure natin na makakapasa kayo at makakapirma kayo ng job offer. Alam nyo yung nakakainis, yung mga interviewer, paiba-iba na mga strategy yan. So, since 2024 na at nandito ka sa YouTube channel ko, i-make sure natin na updated ka. Para kapag nag-apply ka sa call center, hindi ka na matutulala, hindi ka nakakabahan at hindi ka na mauutal-utal. Kaya kung bago ka lang sa channel ko at gusto mo rin ng mga ganitong uri ng content, don't forget to like this video at i-click yung subscribe button at yung notification bell para updated ka pa sa mga paparating ko mga videos. Bago ko ito umpisahan, shoutout muna sa nanalo ng 500 Gcash na nakaraang video natin. Kung gusto mo rin manalo, comment lang sa baba kung gaano ka pogi. Si Kuya Rene Boy. Without further ado, let's get started. Thank you for calling customer service. Welcome back sa channel ng mga swabe. Nagbabalik ang inyong lingkod, Kuya Rene Boy, para magbigay na naman sa inyo ng mga solid na tips kung paano makapasa sa interview, lalong-lalo sa call center this 2024. So yun nga, nabagit ko kanina, paiba-iba kasi ng strategy yung mga interviewer, no? Yung mga call center companies, iba-iba rin yung mga tinatanong sa interview, minsan nakakabembang. Ang nakakalungkot kasi dito guys is yung mga walang alam or walang idea sa call center. Talagang nahihirapan sila na makasagot sa mga interviews kasi minsan hinahaluan na nila ng mock call, initial interview pa lang. Minsan may mga situational or mga behavioral interview questions agad sa initial pa lang. Paano kung sinamahan pa ng out of the box question? Okay, next agad. Pero dahil nandito ka sa YouTube channel ko, syempre sisiguraduhin natin na makakapasa ka at malulustutan mo yung initial interview mo. So ilalatag ko na ngayon yung tatlong sure hire tips na makakatulong sa'yo. So paano ka nga ba magpe-prepare sa initial interview mo? Okay, pakinggan mo tong tatlong tips na ibibigay ko ngayong araw. Tip number 1 ni Kuya Rene Boy, you should sound like you're prepared. Okay guys, you don't need to sound like a pro. Hindi nyo kailangan maging fluent pakinggan, hindi nyo kailangan maging smooth pakinggan kapag nag-i-English, okay? Ang kailangan nyo guys, you should sound like prepared. So, since nandito kayo sa YouTube channel ko, napakarami nating mga common interview questions with sample answers na nilalatag for more than 2 years at marami po kayong kapupulutan ng aral. At kapag nasasagutan nyo kahit papano yung mga tanong ng interviewer na hindi naman sobrang layo ng sagot nyo, sound like prepared po tawag dyan. Kasi guys, may dalawang uri ng applicant Diba? Merong applicant na as in hindi talaga marunong yung sobrang layo ng sagot niya dun sa tinatanong ng interviewer. And meron ding applicant na kahit hindi ganun kagaling mag-English, yung mga sagot niya tumatama, sumusuntok dun sa katanungan ng interviewer. Kung ayaw nyong matulad dito sa una nating example na yung mga answer niya ay sobrang layo dun sa katanungan, dapat maging prepared po kayo, okay? Ayun lang, mag-practice lang kayo sa bahay ng mga common interview questions katulad ng mga ilalatag ko mamaya, kaya make sure to watch this video until end. Kasi magbibigay rin ako sa inyo ng update about sa hiring na non-voice account, kaya make sure na matapos itong video na to. Kaya kung gusto mo mapasa yung initial interview mo this 2024, you should sound like you're prepared. Tip number 2, sound like a pro. Kailangan guys kapag nag-a-apply kayo sa call center, kahit wala kayong call center experience, kailangan iparamdam ninyo sa interviewer na kahit papano may idea na kayo sa pagiging isang call center agent. So hindi na po kasi reason talaga ngayon na sasabihin natin na I don't have a call center experience, the reason why I don't have any idea about it. Hindi po pwedeng ganun, okay? Sa sobrang dami ng applicant na nag-a-apply, kailangan yung ibenta yung sarili ninyo. Kailangan yung mag-stand out. Kahit wala kang call center experience, iparamdam mo sa interviewer na nag-research ka about it. Alam mo kung ano yung ginagawa ng isang call center agent. Kahit pa paano, may idea ka sa empathy, kung paano mag-handle ng calls, kung paano mag-assist, kung paano magkaroon ng harmonious relationship with a customer. Yung mga soft skills na yan, sobrang nai-impress yung mga interviewer pag naririnig nila yan sa mga applicants nila. Regardless kung meron kang call center experience o wala, mas maganda guys na lagi ninyong isasama yung mga soft skills ninyo kapag nagsasagot kayo sa interview. Kasi guys, yung soft skills naman, hindi lang naman yun nakukuha sa pagiging isang call center agent. Kaya regardless kung may experience ka o wala, maganda na meron ka ng mga yan. Kahit yung simpleng pag-online selling lang guys, nagre-require yan ng interpersonal skills. Kailangan marunong kang
makipag-usap sa mga tao, kailangan marunong kang mag-convince ng ibang tao, kailangan marunong kang mag-satisfy or mag-resolve ng issue ng problema ng ibang tao. Kung yung mga dati mong work ay sales clerk, fast food crew, sales lady, basta anything na related sa customer, yan, basta may customer interaction, meron ka na pong nagain dyan na interpersonal skill na sobrang mapapakinabangan bilang isang call center agent. So, para magtunog professional kayo guys, gumamit kayo ng STAR method. Okay? So, yung STAR method na yan, sobrang na-explain ko na yan sa nakaraang video ko. Kailangan kapag sumasagot kayo sa interview, kailangan merong situation, task, action, and result. And in order for you to sound like a pro, kailangan aralin din ninyo yung mga out-of-the-box question, mga situational interview questions, at mga behavioral interview questions. Kumuha kayo or mag-compose kayo ng mga sample answers para dyan, para hindi na kayo magugulat. Kasi guys, sa panahon ngayon, talagang nakakagulat. Kahit wala kang call center experience, magugulat ka sa mga ganitong uri ng questions. Nakala mo pang Miss Universe. Pero kapag prepared ka at napansin ng interviewer na kahit papano nakakasagot ka sa mga ganitong uri ng katanungan, talagang mafe-feel nila na isa kang pro pagdating sa pag-a-apply. So, mafe-feel ni interviewer na hindi ka lang basta pro, mafe-feel niya rin na sobrang dedicated ka at sobrang interested ka sa pag-a-apply mo bilang isang call center agent. Pangatlo guys, sounds like you will stay. So yun guys, kailangan iparamdam natin sa interviewer na magtatagal tayo sa company nila, especially pag na-hire na nila tayo. Huwag tayo magsasabi guys na we're planning to continue our studies in the future, we're planning to go to abroad. Kailangan yung mga sagutan natin sa interview is dapat laging magbe-benefit ka at magbe-benefit din yung company for a long period of time. Kasi aminin natin o hindi, yung mga employer guys, yung mga interviewer is yung hinahanap talaga nila is yung mga full-timer na talaga magi-stay ng matagal sa company nila. So, ilalatag ko na guys yung top 20 most common interview questions with sample answers natin na pwede ninyong pag-practicean habang nasa bahay kayo. So, nabanggit ko nga pala kanina guys, since yung initial interview kasi is yung pinaka-first process kadalasan pa nag-apply sa BPO, ngayon, minsan, hinahaluan na agad nila ng makol. Paano kung hindi ka prepared, hindi ka pa marunong mag-handle ng customer via phone, baka mahirapan ka talaga. So, kailangan nyo rin pong paghandaan ng makol guys. Mag-practice na kayo habang nasa bahay pa lang. Siyempre, hahayaan ko ba na bumagsak ka sa makol? Meron tayong mga videos about dyan. Kaya kung gusto mo mapanood yan, link it up there, makakatulong sa iyo yung mga yan. And don't forget guys kapag yung interviewer tinanong ka, do you have questions for me? Wag nyo pong kakalimutan na mag-ask ng question. Okay? Kasi nagpapakita rin yan na talagang interesado ka sa trabaho at willing na willing kang mag-apply at willing na willing kang kunin yung available position na ino-offer nila. So, saan ko nga ba napulot yung mga pinagsasabi ko ngayon? Actually, hindi ko lang alam. Nag-a-apply ako sa iba't ibang call center companies. At ito po yung mga finilter ko ng maigi na kadalasan tinatanong ngayon sa initial interview. Sana makatulong guys. Top 20 most common interview questions with sample answer this 2024.
So that's it for today's video. Sana may natutunan ulit kayo sa video ni Kuya Renny Boy. Kung gusto niyo ng part 2 about final interview, comment lang sa baba part 2 Kuya Renny Boy para magawa natin ang video yan. At sa lahat naman ng mga naniniwala na makakapasa na sila this 2024 sa call center industry, comment sa baba, yes, Kuya Renny Boy. And hopefully, pagdasal natin yan, makukuha nyo na yung kontratang inaasam ninyo. Before I end this video, shoutout and congratulations sa lahat ng graduates sa Bold Minds Academy nitong Friday lang. Sa lahat ng mga gustong humabol sa next batch, malapit na po mapuno yung mga slots. Ang gagawin nyo lang para makasali, comment sa baba ng #scholar at i-PM nyo ako sa aking Facebook page, Kuya Renny Boy Official, and hopefully, ikaw na ang susunod na makakapasa sa call center. Libo-libo na nakapasa sa BPO dahil sa 1-month call center training natin na kung saan mabuboost yung English communication skills ninyo. Yung mga students namin dito dati talagang hindi nagsasalita, kinakabahan kasi nahihiya sila sa English communication skills nila. Pero after 2 weeks, 3 weeks of training, grabe, sobrang confident na nila mag-English dahil sa ESL training namin. Meron tayong mga mock call dyan, mga mock interview, mga one-on-one session kung saan i-evaluate ng trainer ninyo, pagpo-focusan nila kung paano kayo mas lalo mag-i-improve. Kaya kung ako sa inyo guys, don't waste this opportunity para itry ang aming life-changing training. Sa lahat ng mga gustong humabol guys, comment na kayo sa baba ng #scholar. Makakakuha kayo ng e-certificate at meron pang job assistance guaranteed. Kaya ano pang inaantay nyo guys? Mag-enroll na kayo sa ating call center training in Bold Minds Academy. See you sa next video. Shoutout sa lahat na nagpap-shoutout. God bless us all.